magandang araw po mga namahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers, followers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po ay nagagalak na muli po kayong makasama sa ating talakayan sa linggong ito o sa araw na ito. Tayo po ay nasa ika-13 ng topic na may pamagat po na ang pag-ibig, ang katuparan ng kautusan. At bago po natin yan gawain, natin po munang babatiin o babasahin ang mga pangalang ito. Mary Jane Tornilla, Emily Villanueva, Alfredo Abaw, Wen Hamid, Ezequias Bobiles, Roel Tabo-Tabo, Maria Bacan, Jeremias Corpus, Ricky Cabonegro, Emi Proelda, Edwin Peras, Felix Morilla Jr., Emilio de la Cruz Jr., Sarhet Singh, Helen Peñamora, Sinaida Pagsanghan, Ellie Jean Taiko, Nisitas de la Roca, Manuel Austria, Loida Pilipina, Ruben Valentino, Yodi Abinido, Lucero Soblatin, Emilito Lura, Lea Santos, James Miguel Gonzalez, Simi Historillo, Mirna Medina, German Marasigan, Helen Sanchez, Jonathan Haum, Aida Almasco, Almanantes, Kaadlawon JP, Marlon Magsayo, Miles Orpia, Bern Pangilinan Pronda, Robin Peña, Ronel Castillo, Francesca Sosa, Aris Pap, Leonardo Padriquela ng Lipad 20 Academy, Jenilyn Choi, Rowena Cahigos, Melvin Lastima, Nestor Motilla Mariano, Jojo Pajardo, Dan Ordoni Didi, Roger de la Cruz, Leo Ebora, Nina Caperal, Venus Panaglima, Ferdinand Valerio, Noel Bombeo, Roberto Lacsinto, Satu Romero, Melchor Benedicto, Maria Teresa Bagro, and Berning Fronda. Kagaya po ng ating palaging ginagawa, although wala po dito ang inyong mga pangalan, kami po ay bumabati pa rin sa inyong lahat. At recently po ang ating pong pinuntahang simbahan sa Angono, Rizal, Angono Seventh-day Adventist Church, kayo po ay aming binabati. At kami po ay may panukalang bisitahin din ang Parañaque Central Church. Ngayon pong darating na Mayo, nandyan po kami sa Manila. Atin pong titingnan kung alin-aling mga churches pa ang ating mapupuntahan, pero kami po ay meron ng appointment sa Frisco, Quezon City ng May 24. Atin din pong binabati ang mga kapatid natin na sumusubaybay, Palagian, although wala po ang kanilang mga pangalan dito, ganun din po ang mga churches na ito po ang ginagamit na kanilang source of information ng ating lesson quarterly. At ang isa pa po naming gustong pasalamatan ay ang amin pong anak na si Jeka May Perdon. Siya po ay nandiyan dyan sa Lipa City, nagtatrabaho po siya sa isang hospital dyan. Siya po ang nagmagandang loob na pahiramin muna kami ng kanyang laptop. Dahil talaga pong ang amin pong laptop na ginagamit ng mga nakakaraan ay bumigay na. Kaya nagpapasalamat po kami sa aming anak na kami ay pinagkalooban muna pansamantala ng kanyang gadget na ito. At salamat sa Panginoon. Kaya ngayon pong araw na ito, purihin po natin ang Panginoon sapagkat talagang siya po ay palaging nandiyan para sa atin. At kagaya po ng ating nabanggit, tayo po ay nasa ika-13 ng topic, ang pag-ibig, ang katuparan ng kautusan. At tayo po muna ay hihingi ng patnubay ng ating Panginoon. O Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa inyo. At kami po ay patuloy na humihiling ng inyong patnubay. Kasabay po ng pagpuri namin sa inyong pangalan, alam namin Panginoon na kami po ay patuloy mo susubaybayan, gagabayan sa aming pong programang ito na marami pa pong inyong mga anak ang magkaroon ng pagkakataon na mas maunawaan ang mga salita na ibig mong iparating sa bawat isa sa amin sa pamamagitan po ng programang ito. Ipagpatawad po nawa, Ama, ang amin pong pagkukulang
at ang inyo pong banal na bendisyon, pagkapatawad sa aming mga kasalanan, ang aming pong makamtan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay ating pong makikita sa Romans 13:8. Huwag kayong magkautang ng anupaman sa kanino man, maliban na sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa, nakaganap na ng kautusan. Habang kinakausap nila ang isang miyembro ng iglesia, ang wika ng isang kaanib ng church board, hindi tayo maaring magpasya dahil sa biyaya. Hindi nga ba? Ano kaya ang pagkaunawa at pagkakilala ng taong ito sa Diyos? Ano ba ang pundasyon o layunin ng mga kautusan ng Diyos? Hindi ba sinasabi na ang kinauuwian ng lahat ng kautusan ay ang pag-ibig? Ito ngayon ang pag-aaralan natin. Sana sa pag-aaral na ito ay maging maliwanag sa ating lahat ang layunin, dahilan ng mga kautusan ng Diyos. Malimit pinaglalaban ng tao ang kautusan at ang biyaya ng Diyos. Subalit hindi tayo maaaring sumuway sa kautusan ng Diyos habang tayo ay nagiging mapagbiyaya. At hindi rin tayo maaaring maging mapagbiyaya habang ating sinusuway ang alinman sa mga kautusan ng Diyos. Narito po ang mga katanungan na atin pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, paano ipinakikilala sa lumang tipan ang layunin at pundasyon ng mga kautusan ng Diyos? Number 2, ang kamatayan ba ni Kristo ay nagpawalang kabuluhan sa kautusan o higit na nagpatibay? Number 3, maaari bang maging magkalaban ang kautusan at ang biyaya? Number 4, kung ang pag-ibig ang dahilan ng kautusan, ano ang inaasahan ng Diyos sa kanyang mga anak? At number 5, paano tayo inaasahang magmahal sa kapwa? Balikan po natin ang ating question number 1, paano ipinakikilala sa lumang tipan ang layunin at pundasyon ng mga kautusan ng Diyos? Sige po, ating pong titingnan ang mga sinasabi ng banal na kasulatan. Alam po ninyo, ang kautusan at ang biyaya o yung ebanghelyo ang most misunderstood sa banal na kasulatan sa buong kakristyanuhan. Kaya ngayon ang pag-aaralan po natin ay yung relasyon ng kautusan at ng biyaya ng Diyos o yung ebanghelyo. Titingnan po natin sa Deuteronomio 4:13. Ano ba ang sinasabi patungkol sa kautusan ng Diyos? At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos na inyong ganapin sa makatwid bagay ang 10 utos, at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. So mga minamahal, maliwanag po. Yung nakasulat sa 2 tapyas na bato, ang tawag riyan ay tipan. Ano po? Tipan ng Diyos. Ano ba yung tipan? Pangako, yung commitment ng ating Panginoong Diyos. So mamaya-maya titingnan po natin. Tingnan pa natin sa Kapitulo 9, talatang 9 hanggang 13, hanggang 11, ano ang sinasabi? Nang ako'y sumampa sa bundok upang tanggapin ang mga tapyas na bato sa makatuwid bagay, ang mga tapyas ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo, ay natira nga ako sa bundok na 40 araw at 40 gabi. Hindi ako kumain ng tinapay ni uminuman ng tubig, at ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos, at sa mga yaoy nasusulat ang ayon sa lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng kapulungan. At nang nangyari sa katapusan, ang 40 araw at 40 gabi na ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato sa makatuwid bagay ang mga tapyas ng tipan. So, napakaliwanag po ano? Yung nakasulat sa 2 tapyas ng bato ay tipan ng Diyos. At ito'y inilagay sa isang kaban na kung tawagin ay kaban ng tipan. So, maliwanag po. Ang tinatawag natin 10 utos ay tinatawag na tipan ng Diyos. So, ang tanong ay, paano naging tipan ito? Na sabi, huwag. Paano naging, nasaan doon ang tipan? Titingnan po natin ngayon. Ano ba talaga ang nakasulat doon sa 2 tapyas na bato? Sa Exodo 20, talatang 1 hanggang 2.
At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin." So, maliwanag po. Ano po sabi? Ganito ika ang sinabi ng Diyos. Ito yung isinulat ng Diyos. Ako ang Panginoon mong Diyos. Inalis yung unang mga salita doon sa kautusan. Ano pat hindi natin naunawang mabuti? Una sa lahat, pagkatatanda ninyo, ang sinasabi, ako Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Hindi sinabing, ako ang Panginoong Diyos na naglabas sa iyo, na para bagang mayroong iba. Kundi ang sabi niya, ako ang Panginoon mong Diyos. Kanyang ipinapahayag na siya ay Panginoon ng kanyang bayan. Nangangako ng kanyang katapatan, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-ibig. Kaya nga nung siya ay magbigay ng kautusan, ang mga kautusan nito ay mga gabay o mga pag-iingat ng Diyos para sa kanyang bayan upang sila'y huwag mangaligaw at huwag mga pahamak. Ito po ang tatandaan natin. Yung kautusan ay hindi lang basta kautusan, ito ay tipan ng Diyos na siya ay ating Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin. Ito yung sinasabi sa Ebanghelyo. Umisa kasi yung Ebanghelyo ay inuumpisan din natin doon sa pagkamatay ni Kristo para sa atin. Mali po. Ang Ebanghelyo nag-uumpisa sa pag-ibig ng Diyos. Dahilan sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ganon din po yung kautusan. Dahilan siya ang Panginoong Diyos, ibinigay niya yung 10 utos upang ingatan, gabayan ang kanyang bayan, huwag malayo sa kanya, huwag maligaw, at higit sa lahat, huwag mapahamak, sapagkat tayo'y mahal ng Diyos. Kaya nga ang pundasyon po ng kautusan ay ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan. Tingnan po natin sa Kapitulo 6, 7 at 8 ng Exodo. Ano siya sabi? "At kayo'y aking aariin na pinakabayan ko at ako'y magiging sa inyong Diyos. At inyong makikilala na ako'y si Jehovah ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo. At aking dadalhin kayo sa lupain na siyang pinagatasan ko ng aking kamay na aking ibibigay kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At aking ibibigay sa inyo na pinakamana, ako'y si Jehovah." So maliwanag po, mula rito, sinasabi na ng Panginoon yung kanyang tipan, yung magandang balita, yung Ebanghelyo na ang Diyos nagmamahal sa atin. Wala pa tayong nagagawang anuman, mahal na tayo ng Diyos. Kung siya man ay may sinasabi na gawin mo ito, ayan ang lahat ay dahilan sa kanyang pag-ibig, pagmamahal, pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Napakaliwanag po yan. Kaya huwag nating paglalabanin yung kautusan at yung Ebanghelyo, sapagkat sa kautusan, ito ay tipan ng Ebanghelyo na ako, Panginoon ninyong Diyos, kayo'y aking bayan, aalagaan ko kayo, ililigtas ko kayo, pagpapalain ko kayo. Yan po ang sinasabi sa kautusan ng Diyos. Okay po, at ngayon sa ating pangalawang katanungan, ang kamatayan ba ni Kristo ay nagpawalang kabuluhan sa kautusan o higit na nagpatibay? Ayan, titingnan po natin sa Mateo 5:17. Ano ang sinasabi? "Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi ganapin." Yan, napakaliwanag po. Hindi ako naparito para sirain, kundi upang ganapin. Sinabi ng ating Panginoon sa lumang tipan, ako Panginoon mong Diyos. Pinatunayan niya ng ating Panginoon, pinagtibay niya, ginanap niya, pinakita niya na siya nga ay Panginoon nating Diyos, na bagamat siya'y inuusig, bagamat siya'y pinahihirapan, bagamat siya'y inaalipusta, hindi nawala yung kanyang pagiging Panginoon sa atin. Kaya nga, nung siya matapos na siya ay mabuhay na mag-uli, ang wika niya, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, nabigay na sa akin. Kaya dahilan dito, magsiyaon kayo at gawin ninyong aking mga alagad ang lahat ng bansa. Mga minamahal, ito ang pag-ibig ng Diyos. Ipinapahayag mula noon sa tipan o kautusan at
pinapahayag sa buhay ni Kristo, pinatunayan ng ating Panginoon, kanyang ginanap. Pinatunayan niya na talagang siya ay Panginoon nating Diyos. Kaya nung siya ay tinatanong ni Pilato, hindi siya sumasagot sapagkat gusto niya siya ay mamatay para sa ating katubusan, para sa ating kaligtasan. Nang si Pedro ay managaan, sabi ng Panginoon, Pedro, salong mo na yung iyong tabak. Di mo ba alam na kung ako'y magsasalita, may 12 pulutong ng mga anghel? Lilipulin ito sa libutan ito. Subalit hindi siya nagsalita. Bakit? Sapagkat ang pangako niya, ako Panginoon mong Diyos. Yan ang Ebanghelyo. Yan ang mabuting balita na inahayag ng banal na kasulatan magmula sa lumang tipan hanggang sa ating kapanahonan. Tingnan po natin sa Roma 7 hanggang 12. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag namang mangyari, datapot hindi ko sana nakilala ang kasalanan kundi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Datapot ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman, sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. At nang isang panahon ako'y nabubuhay na walang kautusan, datapot nang dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. At ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kong ito'y sa ikamamatay. Sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Yan. So ito po dapat maging malinaw sa ating mabuti. Ano po? Sinasabi na ang kautusan banal, mabuti. Datapot mayroong isang kautusan sa aking likas na napakahina, na anupat nahayag na ako ay makasalanan, ako ay masama, ako'y walang kwentang tao. Dahilan sa kautusan, nakilala ko ang kasalanan. So yung kautusan po, maganda ang kanyang layunin. Gabayan tayo kung papaano tayong dapat mamuhay. Datapwat ang isang katotohanan, tayo'y mahina. Habang ating tinitingnan yung kautusan, lalo namang naramdaman natin na tayo'y maging kasalanan. Hindi sapagkat mali yung kautusan, kundi mali yung ating likas. Yung ating likas ay mahina, mahilig sa mga bagay na laban sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. So, tatanda po, ang kautusan, matuwid, yan ay banal, malinis, at kailangan natin. Pero sa loob natin, mayroong kahinaan. Kaya sabi po sa Kapitulo 3, talatang 31 ay ating pong pakinggan. Niwawalan kaya natin kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. So, maliwanag po. Ang kautusan hindi inaalis. Higit pa ngang pinapagtibay. At ang maganda, sapagkat ang Panginoon tinutulungan tayo sa pamagitan ng Banal na Espiritu na masunod ang kahilingan ng kautusan. Sapagkat kung ang ating aasahan ay ang ating laman, kailanman hindi natin maaaring masunod ang kautusan sapagkat tayo'y likas na mahina, tayo'y likas na makasalanan at ang kautusan ay banal. Kaya nga po, yun ang pangako ng Panginoon na tayo'y kanyang tutulungan na maganap ang kautusan ng Diyos. Okay, at ngayon naman po sa ating question number 3, maaari bang maging magkalaban ang kautusan at ang biyaya? Ayan, titingnan po natin sa Jeremias 31 hanggang 34. Ano ang sinasabi? Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtiba ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipan ay pinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira. Bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon, kundi ito ang tipan na aking ipapakipagtipan sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi na magtuturo bawat
isa sa kanila, sa kanyang kapwa at sa bawat tao, sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ng Panginoon sapagkat makikilala nilang lahat ako. Mula sa kaliit-liitan sa kanila hanggang sa kadakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin. So, maliwanag po ang sinasabi, hindi aalisin sa bagong tipan, kundi isusulat sa ating puso, sa ating isipan ang kanyang kautusan. So hindi po maaari na paglabanin natin yung biyaya at yung kautusan, sapagkat ang biyaya ng Diyos ang gagawa upang tayo ay maging kasang-ayon sa sinasabi ng kautusan. Tingnan po natin sa Mateo 1:21, ano ang sinasabi? At siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag sa kanya Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ililigtas daw po ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa paanong paraan ito gagawin ng Panginoon na ililigtas? Dahil doon ba sa kanya lang kamatayan? Tingnan po natin sa 1 Juan 3:1 hanggang 8. Medyo mahaba-haba ito pero maganda po na inyong basahin mabuti ang sinasabi nito. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag ng mga anak ng Diyos at tayo gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan kapagkat siya hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay maglilinis ng kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala, sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya ni hindi man nakakilala sa kanya. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. So muli, napakaliwanag po ng sinasabi. Ang ating Panginoon, ibinilang na tayong kanyang mga anak. Gano'n na tayo. Pero ang wika, hindi pa nakikita. Hindi pa nahayag. Datapot kinakailangan tayo ay malinis. At ang wika rin, kapag nakilala natin ang Panginoon at tinanggap natin ang Panginoon, isusulat niya yung kanyang kautusan sa ating mga puso, hindi na tayo maging masuwayin na kagaya ng dyablo. Kaya kapag tayo nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan, nagpapatuloy sa paglabag ng kautusan, isang bagay lang ang maliwanag, hindi pa tayo nalilinis. Kaya wika, ibig sabihin lang yan, kayo ay nananatiling anak pa ng dyablo. Sapagkat ang sino mang nagkakasala ay anak ng dyablo, sapagkat ang dyablo ay siyang makasalanan magmula pa sa pasimula. At si Kristo na parito upang iwasak alipo ang mga gawa ng dyablo. Ano yung gawa ng dyablo? Lumabag sa kautusan ng Diyos. Napakaliwanag po sa banal na kasulatan. Kaya huwag nating kalituhan ito. Ang Panginoong Diyos, ililigtas tayo mula sa ating kasalanan. Hindi lang sa pagtanggap sa atin, sa ating mga kasalanan, sa pagpatawad sa lahat ng ating kasalanan, kundi sa paglinis sa ating mga kahinaan. Maluwanag po yan. Kung ating ipapahayag ang ating kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo'y patatawarin sa ating lahat ng mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Yan po ang maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan. Okay, at ngayon naman po sa ating question number 4, kung ang pag-ibig ang dahilan ng kautusan, anong inaasahan ng Diyos sa kanyang mga anak? Alright, basahin po natin sa Roma 13:8 at 9. Ano po ba talaga ang sinasabi?
Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man maliban na sa mga nag-ibigan kayo sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan sapagkat ito huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim at kung mayroon pang ibang utos ay nauwi sa salitang ito sa makatuwid bagay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. So, maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kinakailangan iibigin natin yung ating kapwa na gaya ng ating sarili. Ibig sabihin, kinakailangan tanggapin natin kung ano mayroon tayo. Kilalanin natin na yan ay kaloob ng Diyos sa atin. Huwag tayong mainggit, huwag tayong magbibintang sapagkat yan ay isang masamang bagay. So, kung iniibig mo ang iyong sarili, matututunan mo rin ibigin ang iyong kapwa. Hindi ka mag-iisip ng masama, hindi ka gagawa ng masama sapagkat alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Ang lahat ng mayroon ka ay buhat sa Diyos. At kung ano man mayroon ng iyong kapwa, yun ay kaloob din ng Diyos sa Kanya. Maaaring hindi magkapareho kung ano mayroon kayo, subalit iyan ay dahilan may iba-ibang function ang bawat isa sa atin. Kaya sabi diyan, lahat ng mga kautusan na ito ay nagsasabi lang, huwag kang maiinggit, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang, huwag kang mag-iimbot, sapagkat kinakailangan masiyahan ka sa iyong sarili. At kapagkat nasisiyahan ka sa sarili, ay masiyahan ka kung anong mayroon din ang iyong kapwa. Yun po ang kinauuwian ng kautusan. Pagiging kontento, pagiging mapagpasalamat kung anong mayroon ka at kung anong mayroon sa iyong kapwa. Ano po? So, naandun ang pag-ibig at pagmamahalan. Ito po ang kinauuwian ng lahat ng mga kautusan. Tingnan pa po natin sa Galatians 5:14. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita sa makatuwid ay dito, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. So, maliwanag po. Yung pong mga kautusan, ang kinauuwian niyan ay pag-ibig sa ating kapwa. Sapagkat yung unang bahagi ng kautusan nagsasabi, ikaw ay anak ng Diyos. Tayong lahat ay bayan ng Diyos. Minamahal, pinahahalagahan. So magkaroon tayo ng kasiyahan sa kung anong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at magpasalamat tayo at pasalamatan natin kung anuman mayroon ang ating kapwa sa halip na tayo ay mainggit. Tingnan pa po natin sa Mateo 23. 23 at 24. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo sa ikapo ng babuena at ng anis at ng kumino at ng inyong pinababayaang hindi ginagawa ang lalong halagang bagay ng kautusan na dilit iba ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya, datapwat. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang hindi gawin niyang iba. Kayong mga taga-akay na bulag, na inyong sinasala ang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo. Ayan. Alam po ninyo, dito dapat maging malinaw ito bilang mga Seventh-day Adventist. Parati na sa natin sinasabi tayo'y tumutupad ng mga utos ng Diyos. Datapwat kapag hindi natin nakita ang pangangailangan ng ating kapwa at hindi tayo tumulong sa Kanya, hindi po natin tinutupad ang kautusan. Sapagkat yung sinasabi, huwag kang mananakim, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, yung lahat ng mga kautusan, isang bagay lang ang ibig sabihin niyan, kinakailangan na tayo ay makontento kung anong mayroon tayo at matuto tayong magbahagi sa iba kung papaano ang Panginoon nagbabahagi sa atin, palibhasa siya ay Panginoon nating Diyos. Hindi mo masasabi na siya ay Panginoon mo, subalit kinasusuklaman mo, kinamumuyan mo, o binabaliwala mo ang iyong kapwa. Bakit? Sapagkat sila man ay anak ng Diyos, bayan din ng Diyos. Kapag ating pinabayaan, ibig sabihin lang, hindi natin mahal ang Diyos. Wala tayong pakialam kung masaktan ang Diyos na sinasaktan natin yung Kanyang minamahal. Ang importante yung ating sarili. Di po ba? Kaya hindi po maaari na paghiwalayin yung pag-ibig, yung kautusan, yung biyaya, yung Ebanghelyo.
ito po ay iisa, one and the same. Tayong lahat mga anak ng Diyos, tayong lahat mahal ng Diyos, mahalaga sa Diyos, kaya kinakailangan pahalagahan natin ang bawat isa. At ngayon po tayo nasa last ng question number 5. Paano tayo inaasahang magmahal sa kapwa? Ayan, titingnan po natin dyan sa Santiago 2, 1 hanggang 9. Ano po ba ang sinasabi? Mga kapatid ko, yayamang meron kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangi ang mga may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti, at sa dukha inyong sasabihin, tumayo ka riyan, o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masamang pag-iisip? Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Ngunit inyong niwalang puri ang dukha. Hindi baga kayo'y pinahihirapan ng mayayaman at sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo itinawag? Gayunman, kung inyong ganapin ang kautosang hari ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, ay magsisigawa kayo ng mabuti. Datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao ay nagkakasala kayo at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. So maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kinakailangan huwag tayong magtatangi ng tao. Kapag may dumating sa ating panauhin, anuman ang kanyang katayuan sa lipunan, kinakailangang makita yung ating pagmamahal, yung ating paggalang. Sapagkat sa totoo lang, itong mga mahihirap na ito rin naman yung mabait sa atin. Yung mga may kaya sa buhay, yan ang malimit na ng i-small sa atin, di po ba? Pero kapag dumarating sa atin, kapag minsan, sila yung ating pinapahalagahan, samantalang tayo sa kanila parang wala lang. At yun namang iba na nagpapahalaga sa atin sapagkat dahilan sa kanilang kahirapan, yun naman ang ating binabaliwala at iniisip natin tayo'y nakahihigit sa kanila. Mga minamahal, hindi po dapat pala ganon. Kinakailangan tayo'y pantay-pantay ang pananaw sa mga tao. Kapag tayo ay nag-welcome ng mga panauhin, i-welcome natin anuman ang kanilang kalagayan ng pari-pariho lamang. Tingnan po natin dyan sa Juan 15:12, ano ang sinasabi? Ito ang aking utos na kayo'y mga ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ayan, ang sinasabi po, tayo'y mag-ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Tanda po, ang kausap dito ng ating Panginoon, yung kanyang mga alagad. Yung kanyang mga alagad na tinatalikdan siya kapag panahon ng kagipitan. Pero iniibig pa rin niya ng gayon na lamang. Si Judas, kahit na ipinagkanulo na ang Panginoon, nung magtagpo sila ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, kaibigan, ako ba'y iyong ipinagkanulo? Hindi niya sinabing, ikaw na Judas ka. Kundi ang sabi niya, kaibigan, pinagkanulo po ba ako sa isang halik? Mga minamahal, kung paano po tayong inibig ng Diyos, ganon natin ibigin ang ating kapwa. Nung tayo'y mga makasalanan pa, nung tayo'y wala pang kamuang-muang, inibig na tayo ng ating Panginoon. So, ganon din po sana ang ating pag-ibig sa ating kapwa. At dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. At narito po ang summary ng ating mga pinag-usapan. Number 1, ang kautusan ng Diyos sa isang tipan ng kanyang pag-ibig sa bawat isa. Number 2, ang kamatayan ni Kristo ay patunay ng kanyang tipan at higit na nagpapatibay nito. Number 3, ang biyaya ng Diyos ang instrumento upang malagda sa puso natin at isipan ng mga kautusan ng Diyos. Number 4, ang pag-ibig ang bunga ng tamang pagkaunawa sa biyaya at kautusan ng Diyos. At number 5, ang pag-ibig ay naglalagay sa lahat ng tao sa pagkakapantay-pantay sa harapan natin at ng Diyos.
So mga minamahal, sana po muli kaming nakatulong sa inyo. Tayo po isang samang manalangin. Ama po namin banal, muli po kami lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat ikaw na aming Diyos ay nangako, nakikipagtipan sa amin ng iyong katapatan, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal. O Amang Banal, kilalanin naman namin na ikaw ang aming Ama, kami ay iyong mga anak, iyong bayan na iyong minamahal at pinapahalagahan ng gayon na lamang. Hindi ibig sabihin na kung kami ay kinakapos sa mga pangangailangan, kami ay hindi mo minamahal, kundi kami iyong nais na gamitin instrumento upang yung mga nakakangat sa buhay ay makilala ang tunay na pag-ibig at maghayag ng pagmamalasakit, pagmamahal at pagpapahalaga sa mga maliliit. O Amang Banal, ipagpatawad po nawala ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at patuloy naman na aming makilala na ang kautusan hindi batas upang kami iyong tanggapin, kundi batas upang kami iyong ingatan, patnubayan, hanggang sa aming makita ang iyong dakilang pag-ibig at matutunan namin ang umibig. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sa iyong patuloy na pagbibiyaya sa aming mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nag-share nito, at patuloy na ginagamit ito para makapagturo sa iba. Salamat po. Pagpalain nawa ang bawat isa sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So hanggang sa susunod po, panibagong quarter na naman tayo, panibagong leksyon, napakahalaga, mga simbolo diyan sa mga propesiya. Paano unawain ang propesiya? Magsama-sama po tayo muli. Pagpapala ng Panginoon ay kamta natin sama-sama.